oldest bar exam taker. Isa siyang parang court office court worker clerk. Clerk of court. Matagal na siya, retired na rin. 72 years old siya nung kumuha siya ng bar exam, pero pangatlong take na niya yon, sabi niya, kasi maraming nangyari, life happens, like nagkasakit daw yung asawa niya, she has to take care of her husband. So kailangan mag-backseat muna yung pangarap niya maging lawyer. Pero I think may pumasa yata eh. Meron tayong kaibigan, partner, na hopefully ay maimbitahan natin bukas para magbigay ng inspirasyon sa mga, lalo sa mga hindi pinalad. Ito yung mga bar reviewer, mga abogado ito. Sa pangunguna ni attorney, naalala mo si attorney Erickson Balmes, yung kaibigan natin na lagi natin na-interview. Sa ano siya dati, no? Something insurance commission. Sa DOJ, dati USEC ng DOJ, Deputy Commissioner ng Insurance Commission. Nagtuturo din siya ng law? Ng law, bar review rin sila. May libro siya tungkol sa bar. Bukas baka makakwentuhan natin sana, para mabigyan ng inspirasyon yung mga nakapasa at hindi pumasa. Correct. So congratulations sa inyo. Masalimuot ang inyong papasukin. Alam ko yan. At maging giya sana ninyo ang pagsusulong ng katarungan at katotohanan, at huwag sana nawa kayong pasisilaw sa anumang dikta ng salapi, sapagkat hindi na baling mabuhay ng mahirap basta may dangal. Tama. Yan lang naman ang inyo sanang pakakaingatan, yung dangal ng inyong mga pangalan. Hindi na baling kayo'y hindi kasing yaman at hindi kasing garbo ang pamumuhay ng ibang mga tinitingal at kinikilala ninyo, pero kung kaya ninyong mamuhay ng masagana na may katapatan, mas maganda yan. Pero lalo maganda kung kayo mamumuhay na may katapatan, sapagkat kayo tumanggi sa anumang tukso ng salapi. At ito mukhang hindi nakasama kaya ba sa tanong ito, partner? Kung tama ba ang ginawa ng gobyerno? Naku, may problema pa ito't kapapadala lang sa akin, partner. Ang Philippine Deposit Insurance Corporation, tinitimbang daw yung legal option. Mayroon pala, partner, na 107.2 billion na nailipat din sa Treasury. At dahil may ruling na nga ang Korte Suprema na yung mga kinuhang pondo ng gobyerno sa mga GOCC ay maibalik na, itong 107.2 billion ay pinag-aaralan nila kung paano nila makukuha mula sa Bureau of Treasury. Malaki pala ito, partner. Parang ang daming kailangan bawiin Partner, pondo pala ito ng pag-PDIC. Ibig sabihin, di ba ito yung insurance mo sa iyong mga deposito? Yes, sa mga bangko. Oo, di ba? Naka-insure yung ating savings, ating investments sa mga bangko. At kailangan yun di ba? Siguro, Ate Josa, baka nga maanyayahan natin. Anong issue na? Mayroong kasi, di ba naalala mo? Magkano yung nasa National Treasury? Na-remit na ba nila? 107.2 billion na pondo ng PDIC na inilipat sa Bureau of Treasury. Ano daw? Para saan daw yun? Infrastructure projects din ba? Hindi natin pa matanto ito, pero yun ang nangyari doon sa pondo ng PhilHealth. So paano to? Kasi that is also for the safekeeping security ng mga depositors katulad natin, di ba? Paano kung biglang na-scam ka? Biglang nagkaroon ng bank or nagsara yung bangko mo. Panic withdrawal. Mga ganon, di ba? May mga instances kasi na ganon, magsasara yung bangko. So, paano mababawi mo pa ba yung deposito mo, yung milyones mo doon? Dapat naka-insured yun, di ba? Oo. Anyway, sana naman, pagkat malaki ito kasi, partner, sa atin siguro, kagaya ko, hindi naman ang atin namang mga
ang ating mga pera sa bangko, tamang payroll lang. Pero yung mga may mga siguro yung may mga malalaking may mga talaga. malalaki, lalo yung ating mga nasa sektor ng SMSE, malaki ho ang kwan yan. Kasi kailangan mo niyan para magnegosyo, 'di ba? So, sige, sana nga may makausap tayo. Pero meron din akong nakitang balita dito, partner. Yung utang natin, yung nabasa ko kanina, ang laki pala ng utang natin. Malaki na. Oo. 17.65 trillion pesos yung outstanding debt ng national government natin. Partner, ang maantak Since last niyan. year. Grabe, trillion. Ang maantak niyan, partner, ang ating budget ay 6-something trillion. Pero kukolektahin pa at kailangan pa, sabi mismo ni Secretary Ralph Recto, kailangan mangutang pa ng mahigit 1 trillion. Kulang pa. Para mapunan yon sapagkat mas malaki ang pagkakagastusan kaysa yung pondo. Mas simple ganun lang. So, naalala ko yung interview natin with Senator Panfilo Ping Lacson when he said that our government is operating in the deficit. Oo, tama. Kumbaga, ang laki ng utang natin at araw-araw lumulobo ito dahil sa interest din. So, parang it's a miracle na gumagana pa rin yung ating pamahalaan, di ba? Para partner na ikaw ay binigyan ko lamang ng listahan, halimbawa ihambing natin sa mag-asawa, yung tatay binigyan ng listahan ng nanay ng pagkakagastusan, nakalagay doon ay 5,000 piso. Ang halaga, pero ang ibinigay naman 3,000 lang. Tatay, 3,000 lang. Kulang ka na 2,000. Sabi nung nanay, teka muna, kulang ito. Mangutang ka muna sa kumari mo. Para matugunan natin yan. So, kasi 'di ba pag ganyang senaryo, pwede mo sabihin, pwede bang magtanggal tayo, 'di ba? Kasi 3,000 lang yung budget. Pwede bang magtanggal tayo ng worth 2,000 pagkarsyahin natin yung 3,000 na para hindi na tayong magkautang dahil meron na tayo before utang pa kay kumare nung nakaraan. Alam mo, 'di ba? So lumalaki siya. May nabasa ko kanina na mawalang galang at na may nabasa ko lang na isang meme sa social media. Isa daw sa palatandaan na wala ka na sa tamang huwisyo ng pag-iisip. Pag nangungutang ka na, para ipambayad mo pa rin sa utang. Diba? So medyo malaking problema na po yan. Kailangan nyo na pong i-assess talaga. Unang-una, kung magkano ba yung pumapasok na pera sa inyong tahanan, mag-asawa man kayo or solo kayo. Magkano yung gastos? Dapat sini-check nyo na yan eh. Kasi tama, baka mas malaki yung lumalabas, yung gastusin nyo. And then i-assess nyo yung lifestyle. Partner, diba? Bakit ganun kalaki yung gastos? Pero siguro, hindi tumutugma dun sa income. Sa perspektibo ng governance, talagang ang i-assess mo ay kung magkano ang ninakaw ng mga tinamaan ng kulog ng mga magnanakaw na ito. Lalo na ho yung mga dumusmog ng flood control fund. Sapagkat simula 2022 hanggang to 2023 to 2025, we are dealing with trillion of pesos at ang napakalaking bulto po noon. Daang bilyon ay umabot po sa bulsa lamang ng mga kawatan. In other words, kung hindi ninakaw, at least partner, napakaganda ng ating postura. Unang-una sa ating mga katuwang na mga gobyerno o yung ating mga financial institutions na nagpapahiram sa atin ng yung credit natin, credit standing, credit rating. Partner, isipin mo, yung JICA, yung JICA, COICA, ADB, yan, mga ganyan. Yan kaya ho tayo nakaka-loan sa mga iba-ibang mga proyekto ng ating pong gobyerno sapagkat alam nila tayo may ibabayad. Pero ngayong nakita nila na ninakaw na at dinusmog na ho ng mga walang pakundangang mga garapal ang pera ng bayan, ang realidad ho ngayon na nagsasuffer po ngayon yung mga yung mga proyektong yan under the foreign assisted project
Dahil nga, syempre, sino ba magpapautang kung wala ka namang ibabayad? Hindi naman Yung po pwedeng- confidence din kasi no ng mga magpapautang. Parang pag ordinaryong tao ka lang, pag nag-apply ka ng loan sa bangko, pero hindi naman maganda yung standing mo, credit standing mo, puro utang ka, credit card, di ka nagbabayad on masakit time. nito, Hindi ka ma-approve. Tsaka partner, meron din palang sinabi si Senator Sherwin Gatchalian kanina, nabasa ko din sa ating items, na may mga ahensya din talaga na nakitaan nila na nag-underspend. So, hindi nagagastos ng maayos yung pondo. at hindi ho maganda yon. Yung pag ang isang ahensya ng gobyerno ay hindi nakagastos o may natirang gagastusin sa pagtatapos ng taon, ibig sabihin po noon mahina ang pagpapatakbo ng ahensya at hindi tama po na mayroong natitirang pera sapagkat kanya nga may tao ng budget para gastusin sa pangangailangan ng tao. Kasi lumalabas, pag may underspending sa isang ahensya, pagka magpo-propose sila ng budget, dapat mas mababa. Pero kasi yung hindi national mo budget natin, tumaas, di ba? Pero hindi yan ang masakit eh. Ang masakit ho, mangungutang na naman ng ating gobyerno. Pagkatapos sino na naman magbabayad? Tayo na naman mga Pilipino, buwis na naman natin ang ipantatapal dyan, para dun sa debt servicing na tinatawag o pambayad utang. Ngayon, sa halip na mapunta po yan sa mga basic services, pagkain, gamot, pagpapaaral, kung ano-ano mang mga para sa social services, sa halip na yung mga ibubuwis natin ay mapagsasalu-saluhan natin sa mga proyektong may kinalaman sa ating sikmura, mapupunta lamang yan sa pambayad utang panlabas. Yan ang katotohanan yan. Pag nangutang na naman, tayo na naman ng mga ordinaryong mamamayan ang may piperwisyo riyan at magbabayad yan. Habang yung pong mga nilamo nilang buwis natin ay hindi pa ho na ibabalik. May nagbabalik, partner. Piecemeal. Piecemeal, partner. Paunti-unti. Hindi ba? At ang pinakamasakit pa ho niyan, hanggang ngayon wala pa nakukulong. Nangako, Pasko may makukulong, nagpagawa ng kulungan para may makulong. Ang mahirap kasi sa inyo eh. Diretsahan salita, partner eh. Inuunahan pa ninyo ang kwan eh. Ang mga korte sa pagsasabing may makukulong. Hindi ba partner ko yan? Hindi ba parang sinasampal mo ng kabilaan ng korte na ba't inuunahan mo? Ay paano nga kung hindi sila magkaroon ng conviction, hindi sila ang mapapahiya. Di ba? Kung wala silang makonvict. Pero ang higit na nakakahiya ay hindi yung mga korte, kundi ang nakakahiya po rin ay yung Pangulo na nagsabi mismo, sapagkat ang nakatingin lamang sa Pangulo ng bansang ito hindi lamang mga Pilipino eh. Yung mga kapwa niya Pangulo. Yung mga kagaya nung binabanggit namin na nagpapautang sa Pilipinas. Na may makukulong, may mapaparusahan bago magpasko. Wala pa na malaking tao mula po sa pagiging ugat at puno ng flood control anomalies. Meron na ba kayo nabalita? Si Diskaya, kung lang yan ho yan. Napag-utusan lang din yan eh. Diba? Yung mga engineer ng DPWH. Hanggang baka dun napag-utusan lang yan. Di naman yung gagawa ng kalukuhan kung yun wala yung pinakamataas, no? From DPWH officials. So. Meron, mawalang galang na. Mayroong nagpakamatay, mayroong nawala, mayroong nakitang patay. May nagtatago pa. At ang nasa abroad pa po. at yung pinakahuli, mayroong pong isang retiradong general sa kanyang pagsasalita ng sipayo ng kanyang damdamin sa nangyayaring nakawan sa gobyerno, siya pang napusasan. Nakakausap natin siya dito nasa programa. Si Kahapon General kausap Pokis, natin si General po. Nung isang araw kausap natin. Yan ang katotohanan. Pero yung mga talagang nagnakaw, yung mga talaga pong kahit naman sino ang nagsasabi na lang korupsyon sa gobyernong ito, mga retiradong justices, leader ng mga business sector mula sa academe, talagang partner, yung pagnanakaw sa pundo ng gobyerno in this administration is phenomenon. Talagang hindi ho may paliwanag ka kung paano po nila nagawa yung mga kawalang yan. So, paano ito? Partner, sipin mo. Mangungutang na naman tayo? Mukhang ganun na nga siguro, 'di ba? Yan ang mangyayari. Lumulobo ng lumulobo eh. Nagpasa pala tayo ng budget, partner. Nakakaunti naman pala ang ating ipon. Tama ka, ba't di na lang kaya
kung magkano yung ipon, ba't di na lang kaya yun ang pinagkayam-kayaman, di ba? Oh, Pero ang masama rin kasi doon, partner, sasabihin nila sa Pangit. ordinaryong mamamayan, dahil ito lang po ang ating kaya, ito lang ating budget, kailangan matuto po tayong mamuluktot. O, di ba? habang maiksi ang kumot. Tayo ang mag-a-adjust, Oo. di ba? So, ibig sabihin, mababawa. So, tiis-tiis muna. Ibig sabihin ho, yung mga serbisyo ay ating munang Yes, babawasan at oo. kakatayin muna natin yung ilang mga beneficiary benefits po ninyo. Wala mo nang ayuda ha, o mga ganon. Pero Wala mo nang libre pong pa-ospital. pero yung mga tayo ang nabawasan, pero yung mga nagnakaw hindi pa ho nakukulong, hindi pa naibabalik yung kanilang ninakaw, tayo ang naghihirap habang sila'y patuloy na nagtatampisaw at nagpapasarap sa pinagpaguran po nating mga buwis. Tinamaan ang kunat na ito. Balansyado! Ay, alas 6:01 na ho ng gabi. Ako si Henry Uri. At ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. Balansyado! Ang oras ay hatid